Hello po mga kapatid, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito na po muli, si Maestro Virgo Oso nun as Commander sa Tranastor Coronado sa Pangkalatan upang magbigay ng mensahe sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, sa lahat ng mga kaibigan natin dyan. Sa mga panig usulot ng mundo kayo ngayon naroon, ay nais ko pong magpasalamat. Saka kung hindi po dahil sa inyo, wala rin naman po ako dito sa mundo ng social media para makapagturo. So gusto ko po magpasalamat sa inyo lahat mga kapatid ha. Galambing sipit po yun. So sa lahat ng naririyan ay Maestro, paano ba namin gamitin yung Reiki? Ang Reiki po ba pwede namin gamitin sa aming sarili? Yes, of course, pwede nyo magamit ang Reiki sa inyong sarili. Gamit po ang inyong mga kamay sa paintulot ng dakilang amahay. Yung iba, sa ibang maaralin may inuusal. Pero tayo, kahit tutok mo lang ng gano'n, dito sa ulo, sa katawan. So, tutok mo lang. Pwede po ba siya sa tao? Pwede rin siya sa hayop? Basta may buhay. Kahit ito po, pusa, pwede rin po. Basta nilikha ng Diyos na may buhay na nais mong tulungan, sagipin, pwede po. So, walang problema. Sa lahat ng naririyan ay maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. At siguro, di ba, ang sinabi ko naman sa inyo, ay pwede rin po sa sarili namin yun, Maestro Virgo. Yes, of course, pwede sa sarili nyo yan. Pwede. Pwede sa sarili niyo. So, walang problema po yun. At sa lahat ng naririyan, pagtibayan yung sarili nyo. At marami kasing naka-encounter kami na nangyayari sa paligid kung bakit nagbo-voice out din ako sa lahat ng mga taong naririyan. Hindi naman ako talagang sasabihin nila baka galit ka na naman. Hindi po ako galit. Ang punto ko lang po, nadidismaya lang po ako. Nadidismaya ako kasi doon sa mga tao po na lumalapit po sa amin at kawawa po sila. Sinisingil po sila ng mga sikat na mga manggagamot. Tapos po ang nangyayari po, hindi naman po sila gumagaling. Pinipirahan lang po sila. Kawawa po talaga. So maawa po kayo sa mga tao na yan. Kung baka yung tipong ipangkakain na lang nila, ay kinukuha nyo pa po. So para sa akin lang, okay lang sana kung magbabayad sila ng malaki na ganun kung gumagaling talaga. Naintindihan ko naman din ng iba kung false hope, sabi nga nila, sabi nga nila na last option na nila yon, yung parang pinaka lose hope na sila, parang nawawala na sila ng pag-asa sa mundong nito. Minsan kasi kung ano yung naitakda ng dakilang ama sa atin, wala ka na magagawa doon eh. Kung halimbawa ang tipo ng buhay ng isang tao ay hanggang doon ka na lang, wala ka na magagawa doon. So, kaya sabi ko nga sa inyo, lagi tayong manalangin, humingi ng kapatawaran sa dakilang ama, magpasalamat sa lahat ng biyayang tinatamasa ninyo sa mundong ito. Mas mainam na makatulong ka sa mga kapwa mo, sa mga taong aanuhin mo ang pera, sabi ko nga sa iyo, aanuhin yung salapi. Oo nga, mayaman ka nga, sasabihin mayaman ka sa sarili mo. Ang dami-dami mong pera, pero pag namatay ka, hindi mo madadala sa hukay mo yan. Kaya doon sa iba ng mga naririyan, ako kasi sa sarili ko, sabi ko nga, sa Taurians tayo, sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya, kung meron kang chance na makatulong sa ibang tao, mga physical man, spiritual, mental at emotional, gawin mo na. Yun lang yun. Kung you are keeping something from yourself na alam mo naman, in the end of the day, hindi mo rin madadala yan pag namatay ka na wala ka. Wala rin silbi yun. Kaya sa lahat ng mga naririyan ay siguro pagtibayan yung sarili nyo. Sa mga may tanong din naman, patungkol din sa banal na kasulatan, pwede rin tayong magbahagi rin. At dun po pala sa meron akong napanood dati, nabasa rin, yung tungkol dun sa 12 apostoles, hindi lang sila ang nakasama. Dapat sana supposed to be. Kasama rin sana si Nicodemus doon. Kaya ng time na yun, ay hindi siya tumuloy. Kasi, that time kasi, nagtuturo si Nicodemus ng Torah. Kasi, nung panahon na yun, yung lumang tipan po kasi, hango yan sa, sa katuruan ng tinatawag nilang Torah. Bali, dalawa yung pinagbabasihan eh. Sa bagong tipan saka lumang tipan, yung kay Panginoong Hesus-Kristo naman that time, yung Injil naman yun. Injil sa Torah. So yung dalawang libro na yan, na manuscript na pinagbasihan, kaya nabuo din yung
Kaya mapapansin mo sa Biblia, merong lumang tipan at merong bagong tipan. Nung panahon po ng lumang tipan, yun ay panahon ni Moises, that time, propeta Moises. Nung panahon naman ng bagong tipan na, panahon na ni Panginoong Jesucristo that time. Panahon na ni Jesus that time. At magugulat ka na lamang, siya ay binautismuhan ni Juan Bautista. So, kasama siya sa binautismuhan. Kasama rin sa mga apostoles niya yun. Time na yun, that time. So, maraming kwento po yun, maraming parable. Magbasa rin kayo ng Bible tungkol sa mga parabola, mga parable of prodigal son, mga gano'n. Na parable yung tungkol sa isda, yung saka doon sa, yung umattend siya ng isang, sa pilay, meron din siyang, mga mahimalang ginawa ng Panginoong Jesucristo that time. Meron din po yung tungkol sa isang handaan, sa isang kasalan, yung pinakaregalo niya doon. Kasi wala nang alak that time, pero nagawa niya ng paraan that time. Pero sa request lang ni Mama Mary, Mother Mary that time, yung kanyang ina. Yeah. Pero hindi pa dapat supposed to be panahon na maghayag siya. Pero at least sa pagkakataong ito, tulad ni Jesucristo sa ating mga hanay, naging tago ang ating personal na katayuan, ang ating personal na katauhan, rather, sa ating pagmimisyon, tayo ay naging anonymous, especially ako. Sabi ko nga na sa pahintulot ng dakilang Ama, pinalaganap ko ang katuruan sa spiritual na nagagamit po ng pagkalatan. Marami man ang nag-aalok sa akin ng may message, Maestro Virgo, nakikita namin yung sakripisyo mo. Wala kang sariling bahay, nangungupahan ka lang, katrabaho ka pa rin. Gusto nilang magbigay sa akin ng munting tulong. Pero sabi ko sa kanila, basta't manalig lang kayo sa dakilang Ama, posigihin nyo yung mission ninyo. Masaya na ako kasi yun lang, accomplishment ko na sa akin yun, sa sarili ko eh. Hindi matatawaran ng pera yun eh. Yung ganung bagay ba. Na makita ko kayo na maging successful kayo, mag-succeed kayo sa mga ginagawa nyo sa spiritual, na makatulong kayo sa mga tao. Baliwala yung sakripisyong binahagi ko eh. Sabi ko nga, all the way through, God will provide. At ganun talaga, sabi ko, minsan talaga kahit na susubukin tayo ng panahon, masarap kasing kumain talaga mga kapatid na pinaghirapan mo yung kinakain mo. At talagang sabi ko nga, hindi naman po ako nanlilimos sa mga tao. May sarili naman akong trabaho. At hindi po ako naniningil sa gamutang espiritual. Hindi man ako pangkalatan na nanggagamot sa buong mundo na, ngunit ibinahagi ko yung katuruan sa espiritual na nalaman ko, na pinagkaloob sa akin ng Ama at nagagamit ng mga tao. Yun pa lang po. Alam mo, tinanong sa akin ng dakilang Ama before, anak, anong gusto mong mangyari sa iyo? Gusto ko pong mamultiply ang katulad ko. Kung magkaroon ng 1,000 katulad ko, ay maganda po, masarap sa pakiramdam po yun, na makakatulong din sila tulad ko. Imagine niyo po, imbis na humiling ako ng something na kayamanan, ng labis-labis na karunungan at kapangyarihan, ang hiniling ko po, magkaroon ng mga taong katulad ko. I want to multiply myself. Paramihin ng mga taong katulad ko. Na magsisilbing tagapagligtas, tanggulan ng mga taong inaapi sa spiritual, binibigyan ng sakit, at siyang dudurog sa kasamaan sa mundong ito. Ang siyang babalanse sa nakikita natin, laganap na korupsyon sa mundo ng spiritual. Tayo mismo ang ibinaba sa mundong ito para balansin ng mga bagay-bagay na ito at ibalik ang tao sa dakilang Ama, ang pananalig ng mga tao sa Diyos. Hindi sa pananalig sa mga gamit, sa mga medalyon at kung ano pang mga bagay dyan. Ang Diyos lamang po ang magliligtas sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng naririyan ay maging malawak sana ang inyong kaisipan, at ang mensahe ko sana katulad ko na gumaganap ng walang gamit sa katawan, walang sabit sa leeg. Lagi kong pinapaintindi sa inyo yan. Mabuisit na mabuisit sa akin sapagkat ako naman talaga ito ganito. So hindi po ako pwedeng magpaka-hipokrito dito, maggawa ng eksena nang wala naman sa aking possession, na wala naman talaga akong ganoon. Opo, inaamin ko po, isa rin akong legit na kumpatero, nakakapagpasang pa rin po sa pahintulot ng dakilang Ama, hindi sa pagyayabang po. Kailangan kong i-declare sa sarili ko rin.
Hindi para purihin ako ng mga tao, kundi para malaman ng mga tao na lumapit din po kayo sa amin. Libre po ang gamotang spiritual, wala po kayong babayaran. Hindi nyo na po kailangan na lumapit pa kung sino-sino dyan na sikat na mga manggagamot na kayo ay kakawawain lang at peperahan lang. At ang mangyayari po ay hindi naman kayo gagaling. Bibigyan pa kayo, bibentahan pa kayo ng kung anong mga gamit. Kawawa lang po kayo dyan. Hanapin niyo po ang Diyos, ang pananalig sa dakilang Ama, ang tunay na kagalingan. May mga ibang tao dyan na mahirap na lamang, ginagamit pa nila ang imahe ng bilang alagad ng dakilang Ama. Ngunit nagbebenta sila ng mga gamit. Nagbebenta sila ng mga kung ano-anong pangontra dyan. Ang tanging pangontra natin, ang purong pananalig sa dakilang Ama at ang pagsamba, ang pananalig sa Kanya, katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. That time, nang pinalayas niya ang sumasapi doon sa isang babae na si Maria. Si Maria na yon, hinawakan lang niya po. Wala siyang inilagay na kwintas na medalyon o kung ano. Hindi niya inipitan po, wala po. Hinawakan niya lang sa ulo. At ang sinabihan niya na bumalik ka o nasaan ka sa katawan mo. So, tayo ay nilikha ng dakilang Ama base sa kanyang personal na sa mismong anyo niya, sa kanyang kaanyuan. So sana po ay gamitin natin yung pamamaraan yun na mahalin din natin ang kapwa natin. Ako, nagbo-voice out lang ako para sa lahat ng naririyan kasi naawa rin po ako sa mga tao. Yun ang punto ko doon. Wala naman akong pakialam sa mga activity ng ibang mga manggagamot kung sila po ay naniningil. Problema na po nila yun. Kung may naniniwala sa kanila, kasi marami rin po nagsusumbong sa akin, so ayaw ko lang pong magkaroon pa ng fumes. Ang sinabi ko lang, bahala po kayo, ang tao mo papasya kung gusto nilang lumapit sa mga manggagamot na naniningil ng malalaking bayad, kung pwede rin sila lumapit sa atin. Minsan kasi ang nangyayari po talaga, yung mga taong lumalapit po sa amin, malala na pong sitwasyon. Kaya yung iba namamatay na lang din po. Kasi ang nangyayari po, nanggaling na sila sa 8 manggagamot, mga sikat na mga manggagamot pa, pero hindi po nakayanan ng katawan nila. Talagang hindi rin po talaga napagaling. Ang sabi ko nga sa inyo, ang bawat tao ay nakatakda ang katapusan ng bawat tao, ng bawat isa sa atin. Kung ano yung binigay lang ng Ama sa atin, hanggang doon lang talaga tayo. Kahit sino pang pinakamagaling na manggagamot o kumpatero sa mundong ibabaw, kahit sanay pa ng Satorians na kiniklaim ng ibang taong silang pinakamatitindi, pinakamagagaling, walang kwenta yan. Pag itinakda ng Ama ang katapusan ng bawat sino, kahit mismong hanay namin, may takdang araw ng aming katapusan. Pero masasabi ko sa lahat ng mga naririyan, mga mortal din po tayo, hindi tayo mga immortal. May kamatayan tayo, may takdang panahon ng pagkawala sa mundong ito. Pero tanggapin niyo po yun, ganun talaga eh. At sa lahat ng naririyan naman, kung ang iba naman namang manggagamot, kung nalalakihan kayo sa mga sinisigil ng ibang tao, sa paraan na huwag po kayong mainggit sa kanila. Kasi bilang alagad ng dakilang Ama, hindi mo dapat kainggitan yun. Sa lahat ng sananay ng Satorians, bayaan nyo po yung mga tao na yun. Ngayon, kung dumadaing po sila, nagre-reklamo sa inyo na ang laki ng siningil sa kanila ng mga manggagamot, hayaan nyo po. Sabihin nyo sa kanila na hayaan mo na yan kapatid. Kalimutan nyo na po yan. Naibigay nyo na yan. At least nakatulong din kayo sa mga tao na yun. Malay nyo mas higit pa ang pangangailangan nila. Kung sila ay nagpapayaman o kung anong ginagawa nila, ay bahala na po sila. Kasi ang kayamanan sa mundong ibabaw ay hindi mo kayang dalhin yan sa kalangitan kapag kayo nawala. So sa lahat ng naririyan, ay yun lang, sana lang makaabot pa yung ibang mga tao na talagang nangangailangan talaga ng tulong, makaabot kayo sa Satorians na matulungan din kayo sa gamutang espiritual. Kasi libre po dito. Wala po kayong babayaran. Yan lang po ang inano ko sa inyo. At sa lahat po ng nais pang pamember sa channel, pamember din kayo dyan. Libre po ang libro. Mas pamember na kayo. Hindi ko po binibentang libro. Wala akong binibentang libro sa spiritual. Sa mga nagtatanong ko, ako ba yung Commander Sator na nagtitinda ng libro sa iba't ibang platform? Hindi po ako yun. Kasi ang librong tinangan ko po, nang hawak-hawak ko sa kayo, ang pinagkulob ng dakilang Ama. Pero hindi po siya binibenta sa merkado. Wala pong ganoon. Ibibigay ko sa iyo at ipagkakalob ko sa iyo sa pahintulot ng dakilang Ama at kukonsagrahin ko yun. Ibibigay ko sa iyo yung pagkakataon na yun. Sa tagdang araw na kakailanganin mo, talaga ipagkakalob na sa iyo yan. Sa lahat ng naniriyan, pagtibayan nyo inyong sarili at manalig po kayo.
Ang reke ay pwede magamit sa sarili, pwede rin magamit sa mga may buhay na kahit anong nilalang ng dakilang ama, basta may buhay, pwede rin magamit yan. At huwag nyo na po intindihin kung ano yung nangyayari sa paligid, kung naniningil ang ibang mga manggagamot, katulad ng ibang mga sasalita, hayaan nyo na lang po yun. Kasi ang tao naman ay walang magpapaloko kung hindi sila, walang maloloko kung hindi nagpapaloko ang mga tao. May problema rin po yung mga taong lumalapit. Nakukulangan po sila ng pananalig sa dakilang ama. Na ang Diyos lang talaga naman ay tinakda ng Diyos ang mga taong tutulong sa mga tao rin, kapwa-tao, para makatulong talaga ng talagang totoong pagtulong. Sa lahat ng naririn, maraming salamat po at God bless po sa inyo sa lahat. Hanggang sa muli po. Viva Satorians, Viva Satorians, Viva Satorians. Hanggang sa muli po.